Nagsimula sa bisperas ng bagong taong 2023 sa Baltimore, karamihan sa mga tao ay abala sa pagdiriwang ng pagbibilang. Ngunit habang nagsasaya ang lungsod, ang ilan ay nagtatrabaho pa rin. Isa na rito ay si Eleanor Falco, isang baguhang opisyal ng pulisya. Sumasagot siya sa isang tawag mula sa isang may-ari ng kafe tungkol sa isang customer na nakaupo ng ilang oras at tumatanggi umalis. Parang isang maliit na problema lamang hanggang sa may nangyaring nakakakilabot at ang buong lungsod ay nagulo. Sakto sa pagsisimula ng mga paputok, 12 ng mga tao ang biglang nahulog, pinatay ng isang misteryosong sniper. Sumugod si Eleanor sa loob ng isang apartment building. Pagdating niya, sinubukan niyang pigilan ang mas maraming pagkamatay sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw na nagpapahirap sa taga-baril na makita ang loob ng gusali. Sa kabila ng mga speaker sa pasilyo, binabalaan ng mga namamahala ang mga residente na lumayo sa mga bintana, patayin ang kanilang mga ilaw ng unit, at huwag umalis ng gusali dahil naroon pa rin ang bumaril. Hindi nagtagal, sinimulan ng mga pulis ang bawat eksena, sinusubaybayan ang direksyon ng mga putok, at nakakakilabot ang mga resulta. Lahat ng biktima ay pinaputukan mula sa iisang lokasyon, isang unit sa loob ng kalapit na Redwood Apartments. Pagkatapos, bago pa man ito maproseso ng sinuman, biglang yumugyog ang gusali ng Redwood. Isang buong convoy ng pulisya ang agad na tumungo sa Redwood, na tina-target ang ika-17 palapag. Hiniling ni Eleanor sa kanyang partner na i-record ang karamihan ng tao na nagmamadaling lumabas dahil ang pagsabog ay maaaring maging distraction at ang bumaril ay maaaring nagtatago sa mga evacuee. Si Eleanor, na determinado pa ring patunayan ang sarili, ay sumunod sa kanila sa itaas at pumasok sa unit ng walang anumang kagamitang panghinga. Sa una, parang nahuhulog siya mula sa gusali, ngunit isa lamang itong hallucination. Sa katotohanan, siya ay nawalan ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Si Eleanor ay hinayla pabalik mula sa gilid ng isang agent ng FBI na nagngangalang Jack McKenzie, kasama ang isang mediko. Habang nagkakamalay siya, napansin niya ang isa pang agent ng FBI, si Jeffrey Lamar, na itinalagang mamuno sa investigasyon. Ipinapakita ng mga record ng pulisya na ang apartment ay pagmamayari ng isang Norwegian financial consultant na kasalukuyang nasa Oslo. Ang unit ay nakuha bilang pambayad sa utang at matagal nang walang tao. Pagbalik sa ibaba, si Eleanor ay agad na pinagsabihan ng kanyang superior dahil sa pagmamadali sa pinangyarihan ng walang gamit sa paghinga. Ang kanyang pabaya na hakbang ay nagtulak sa mga medical staff na mag-aksaya ng mahalagang oras sa pagsajap sa kanya sa ika-17 palapag. Kalaunan sa Baltimore Police Department, inilalahad ni Jeffrey ang mga unang natuklasan, 29 na tao ang napatay at walang kahit isang bala ang hindi tama. Ang mas kakaiba pa, walang mga bala, walang buhok, at walang mga fingerprint na naiwan sa pinangyarihan. Para kay Jeffrey, hindi ito mukhang terorismo dahil ang mga pag-atake ng terorismo ay karaniwang may kasamang mga online na pag-aangkin ng responsibilidad pagkatapos. Sa halip, naniniwala siyang ito ay ginawa ng isang taong lubos na maingat at lubos na sinanay. Pagkatapos ay narinig ni Jeffrey si Eleanor na nakikipag-usap sa isang kapwa-opisyal. Inilarawan ni Eleanor ang taga-baril na parang isang taong pumalo ng lamok, casual na kumikitil ng buhay ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang pananaw ay nakakuha ng atensyon ni Jeffrey. Dahil interesado sa kung paano niya nakikita ang kaso, lumapit si Jeffrey kay Eleanor at tinanong kung ano sa palagay niya ang talagang nagtutulak sa taong sa likod ng gatilyo. Sinabi ni Eleanor kay Jeffrey na sa kanyang pananaw, ang bumaril ay hindi naghahabol ng ideolohiya o paghihiganti. Siya ay naghahabol ng psikolohikal na kasiyahan. Naniniwala siya na sa malaot madali ay mag-aatake siyang muli dahil nasiyahan siya sa kanyang ginawa. Para sa kanya, ang mga pagpatay ay hindi lamang mga gawa ng karahasan. Isa itong paraan para siya ay makaramdam ng isang bagay. Gayunpaman, inaamin niya ito ay isang teorya lamang. Sa ngayon, wala isang matibay na palatandaan na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng pumatay. Kinabukasan, hiniling ni Jeffrey kay Eleanor na makipagkita sa kanya sa isang kafe kasama ang isa pang ahente ng FBI, si Jack McKenzie. Bago ang pagpupulong na iyon, sinuri na ni Jeffrey ang personal na file ni Eleanor. Natuklasan niya na ito ay nahirapan sa mga isyu sa kalusugan ng isip noong nakaraan. Sa halip na tingnan ito bilang isang kahinaan, tinitingnan niya ito bilang isang kalamangan. Naniniwala siyang mas mauunawaan ni Eleanor ang pag-iisip ng bumaril kaysa sinuman, lalo na kung ang mamamatay tao ay hindi rin matatag ang pag-iisip. Bukod pa riyan, hinahangaan siya ng kanyang analytical instincts. Nagpa siya si Jeffrey na isama sina Eleanor at Jack sa kanyang pangkat upang lutisin ang kaso sa Baltimore. Sa kanyang palagay, sila lamang ang tunay niyang maaasahan. Inilipat si Eleanor sa ibang lugar, kaya't nasa parehong jurisdiction ng opisina ng FBI sa Boston. Di nagtagal, dumalo sila sa isang pulong kasama ang dalawa pang opisyal, sina Crop at Marwan. Ay lalahad ni Jack ang pinakabagong progreso. Susuriin ng isang real agent ng real estate ang mga record ng apartment mula sa nakalipas na 6 na buwan. Sa kasamaang palad, dahil walang nakatira doon, walang mga record ng telepono o koneksyon sa internet na matuntan.
Pinapinturahan muli ng may-ari ang unit 2 taon na ang nakalilipas, bago pa man ang pandemya. Kaya, plano ng pangkat na makipag-ugnayan sa kumpanya ng pagpipinta at tukuyin ang mga manggagawang humawak sa trabaho. Ipinaliwanag ni Krupp na isa pang dibisyon na pinamumunuan ni Frank ang nagpadala na ng isang pangkat laban sa terorismo upang tumulong sa kaso. Agad na tinanggihan ni Jeffrey ang hakbang. Iginiit niya na ang lahat ng desisyon ay nasa kanya, at nananatili siyang kumbinsido na hindi ito isang gawa ng terorismo. Susunod, ibinahagi ni Marquand ang kanyang mga natuklasan. Ang pagsabog sa loob ng apartment ay sanhi ng isang granada ng M14. Napansin din ng kanyang pangkat ang mga gasgas sa ilalim ng butas ng susi ng pinto ng unit. Ang detalyeng iyon ay nagmumungkahi na ang sospek ay mayroong maraming susi sa iba't ibang unit sa gusali. Mukhang kinailangan niyang subukan ang ilang susi bago mahanap ang tama isa, at ang mga ekstrang susi ay nagkiskas sa metal sa paligid ng kandado. Mas nakababahala pa ang sandatang ginamit sa mga pamamaril. Ang sniper rifle ay isang lumang XM21, isang modelo na ginamit ng militar ng US noong 1970s. Ang pagsubaybay kung paano nakuha ng sospek ang ganitong sandata ay hindi magiging madali. Dagdag pa ni Jack na ang mga lumang sandatang militar ay minsan inililipat sa lokal na pagpapatupad ng batas, ipinapadala sa mga sona ng digmaan, o binubuwag ng buo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Eleanor na imbestigahan nila ang Army Division na responsable sa pagbuwag sa mga rifle na iyon. Kung mayroong anumang irregularidad sa prosesong iyon, maaaring humantong ito sa kanila sa taong nasa likod ng massacre. Pagkatapos ng pulong, tinanong ni Eleanor si Jack kung bakit atubili si Jeffrey na isali ang iba pang mga dibisyon. Ipinaliwanag ni Jack na sa karanasan ni Jeffrey, ang mga investigasyon ay kadalasang nagkakawatak-watak kapag napakaraming departamento ang nakikialam. Kalaunan, silang tatlo ay bumisita sa morgue. Hinanap nila ang anumang koneksyon sa pagitan ng mga biktima, ngunit wala silang nakita. Ang mga target ay hindi mula sa isang partikular na lahi, hindi nakatali sa mga gang, politika, terorismo, o internasyonal na salungatan. Ang mga pagpatay ay ganap na random, at ang katumpakan ay nakakatakot. Bawat biktima ay pinabagsak sa pamamagitan ng isang putok. Si Jeffrey ay nagiging mas tiyak kaysa dati na sila ay nakikipag-ugnayan sa isang taong lubos na sinanay sa pangmalayuang pagbaril. Nagmula man siya sa militar o isang profesional na marksman, isang bagay ang malinaw. Ito ay hindi isang amateur. Nakatayo sa morgue, napapalibutan ng mga biktima, si Eleanor ay nagsimulang magtanong ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa kanyang pananaw, marahil ay hindi pinlano ito ng mamamatay tao ng maingat gaya ng inaakala ng lahat. Ngunit sina Jeffrey at Jack ay lubos na hindi sumasang-ayon. Walang nagdadala ng anti-gang sniper rifle tulad ng XM21 nang hindi nagpaplano ng maaga. Hindi nagtagal, isang pulis ang sumugod dala ang balitang natagpuan na nila ang sospek at malapit nang magsampa ng kaso. Sa pinangyarihan, ang operasyon ay pinamumunuan ni Frank. Habang isinasagawa ang investigasyon, isang binatilyong lalaki na nagngangalang Mark ang biglang nag-alarma sa buong gusali. Nang sinubukan ng mga opisyal na tanungin siya, ikinulong niya ang sarili sa loob ng kanyang silid at pinagbantaan na saktan ang lahat. Ayon kay Frank at sa kanyang pangkat, si Mark ay akma sa profile. May ADHD siya, lumiliban sa paaralan dahil binyo bully, nanunood ng mga extremist na video online, at kamakailan ay ipinakilala sa isang komunidad ng baril ng kanyang tiyuhin. Para sa kanila, mukhang kainahinala ito, ngunit si Jeffrey ay hindi kumbinsido. Wala sa mga iyon ang nagpapatunay na si Mark ay nagmamay-ari o kahit may access sa isang lumang militar sniper rifle tulad ng XM21. Hindi pinansin ni Frank ang mga pagtutol at inutusan ang kanyang pangkat na pasukin ang silid. Gulat at natakot, gumawa si Mark ng isang desperadong desisyon. Galit na galit si Jeffrey. Gayunpaman, iginiit ni Frank at ng kanyang kasamahan na si Jesse na ang pagkataranta ni Mark ay nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Ikinakatwiran ni Jeffrey na ang sinumang teenager ay magpapanik kung ang kanilang bahay ay napapaligiran ng mga pulis at ang balita ay tinawag na silang isang malawakang mamamatay tao. At higit sa lahat, ang pagiging isang sniper na may ganitong kalibre ay nangangailangan ng profesional na pagsasanay sa antas militar, hindi lamang paglalaro ng mga video game. Kinabukasan, binago ni na Jeffrey, Jack, at Eleanor ang kanilang focus. Tinanong nila ang tatlong pintor na nagtrabaho sa ika-17 palapag na unit sa Redwood mga apartment 2 taon na ang nakalilipas, ang parehong unit na ginamit sa Baltimore Massacre. Isa sa kanila ay si Rodney. Sa tatlo, namumukod-tangi si Rodney. Dinala niya ang kanyang sanggol na anak sa istasyon ng pulisya, sinasabing nasa trabaho ang kanyang asawa. Lahat ng tatlong pintor ay may mga alibay para sa gabi ng pamamaril at walang malinaw na koneksyon sa isa't isa. Inamin ni Rodney na siya ang nagpinta ng silid tulugan ng apartment na iyon at isiniwalat din na nagtatrabaho siya para sa dalawang magkahiwalay na kumpanya ng pagpipinta. Pagkatapos ng interogasyon, si Eleanor ay pinagsabihan ni Jeffrey dahil sa pagbubukas ng isang confidential na FBI intelligence file nang walang pahintulot. Mula sa file na iyon, nakatuklas siya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan.
Ang mga resulta ng lab mula sa basura ng apartment ay nagmumungkahi na ang sospek ay hindi kumakain ng karne. Sa madaling salita, ang mamamatay tao ay maaaring isang vegetarian. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Jeffrey si Eleanor na maghapunan kasama ang isang kaibigan. Nang umalis ang kaibigan, nagbago ang tono. Sinabi sa kanya ni Jeffrey na sinuri niya ang kanyang background at nalaman na hindi siya nakapasok sa FBI 8 taon na ang nakalipas. Inilarawan siya ng kanyang psikolohikal na pagsusuri bilang agresibo, adiktibo, at anti-sosyal. Nabanggit din dito na gumamit siya ng droga bilang paraan ng pagharap sa mga problema. Ayon sa ulat, nakaranas siya ng isang traumatikong pangyayari sa edad na 12. Tinanong ni Jeffrey kung bakit niya pinili ang karera sa pagpapatupad ng batas. Inamin ni Eleanor na siya ay naghahanap ng proteksyon mula sa kanyang sarili. Dahil sa labis na pagkabalisa, isiniwalat niya ang mga peklat sa kanyang braso, mga palatandaan na sinasaktan niya ang kanyang sarili sa mga sandali ng pagkabalisa at depresyon. Sinubukan ni Jeffrey na pakalmayan siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya binabaliktad ang kanyang nakaraan upang husgahan siya. Sa halip, naniniwala siya na ang kanyang mga paghihirap ay nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang pananaw sa isipan ng mga kriminal, lalo na sa isang taong tulad ng taga-baril sa Baltimore. Karamihan sa mga nagkasala ay nagpapakita ng kanilang galit sa iba. Si Eleanor, sa kabila ng kanyang kawalang tatag, ay ibinabaling ang galit na iyon sa loob. Pagkalipas ng ilang araw ay muling sumiklab ang kaguluhan. Sa isang shopping mall sa Baltimore, isang misteryosong lalaki, na kalaunan ay tinawag na Adam, ang nagsimulang kumikilos ng kakaiba. Kinuha niya ang damit ng iba habang nagpapalit sila. Iniulat siya sa security dahil sa paghuhugas ng sarili sa lababo at dahil sa pagpulot ng natirang pagkain, kumakain lamang ng mga gulay sa harap ng lahat. 2 security guard ang lumapit sa kanya upang tingnan ang kanyang bag. Walang babala, muling nagpaputok si Adam. Habang sinusubukan pa rin ng team na matunton kung saan niya nakuha ang XM21 rifle, nakatanggap si Eleanor ng mapaminsalang balita. Isang brutal na pamamaril ang naganap sa mall. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mga sibilyan ang napatay, kundi pati na rin ang mga pulis at maging ang mga miyembro ng SWAT team. Si Adam ay nakayuko sa buong oras at nakasuot ng hoodie, kaya imposible para sa mga camera na makuhanan ang kanyang mukha. Wala siyang iniwang mga fingerprint. Gayunpaman, makikita sa CCTV na itinatapon niya ang kanyang damit sa basurahan ng banyo. Agad itong kinuha ni Jack dahil alam niyang ang DNA mula sa damit ay maaaring sa wakas magbunyag ng tunay na pagkakakilanlan ni Adam. Habang pinapanood ni Eleanor ang footage, iba ang pagkakaintindi niya rito. Sa kanyang paningin, hindi pumunta si Adam sa mall para maghanap ng gulo. Pumunta siya roon para maghugas ng katawan, magpalot ng damit, at maghanap ng pagkain. Ang katotohanan ng mga gulay lang ang kinuha niya ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na isa siyang vegan, tulad ng taong gumamit ng apartment kanina. Nagulat sina Jeffrey at Eleanor sa kung paano kalmado si Adam noong pag-atake. Siya ay kumilos ng may katumpakan, bumaril ng walang pag-aalinlangan, at nagawa pa niyang patumbahin ang mga opisyal ng SWAT sa pamamagitan ng maingat na paglalagay ng mga bitag ng granada sa tamang sandali. Siya ay malamig, disiplinado, at malinaw na mahusay na sinanay. Ngunit may problema. Ang basura mula sa pinangyarihan, kasama na ang damit ni Adam, ay nakolekta na ng mga janitor. Agad na ipinadala ni Jeffrey sina Eleanor at Jack upang harangin ang truck ng basura. Wala silang ibang magawa kundi hanapin ang damit sa tambakan ng basura. Nagsimulang magpanik si Jeffrey, nag-aalala na ang pagkawala ng ebidensyang ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kanyang trabaho. Bago sila umalis, tahimik na pinaalalahanan siya ni Eleanor na inumin ang kanyang gamot at huwag hayaang lumala ang kanyang pagkabalisa ng tuluyan. Sa landfill ng Baltimore, sa tulong ng mga sanitation worker, naghukay sila sa mga tambak ng basura. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paghahanap, nabawi nila sa wakas ang damit ni Adam. Samantala, nahaharap si Jeffrey sa lumalaking pressure mula sa iba pang mga opisyal, kabilang si Jesse, na kumukwestiyon sa kanyang kakayahan sa paghawak sa kaso ng Baltimore. Sa ilalim ng utos ng kanyang mga nakatataas, si Jeffrey ay naglabas ng sinensure na kuha ng CCTV ng pamamaril sa mall sa isang programa sa telebisyon. Umaasa na may makakakilala kay Adam sa publiko at magbibigay ng tip. Ang karagdagang pagsusuri sa kuha ay nagpapakita ng isa pang nakakabahalang detalye. Hindi ginagamit ni Adam ang lumang XM21 sa pagkakataong ito. Sa halip, may dala siyang isa pang lumang armas, isang submachine gun na kilala bilang HDM. Nagbigay si Mark ng listahan ng daan-daang legal na may-ari ng mga vintage na baril na nakarehistro sa nakalipas na taon. Karamihan sa kanila ay mga retiradong miyembro ng armadong puwersa. Ngayon, si Jeffrey at ang kanyang koponan ay nahaharap sa napakalaking gawain ng pagsuri sa bawat pangalan ng paisa-isa, sinusubukang maghanap ng koneksyon sa kaso ng Baltimore, ito ay magiging mabagal at napakahirap na. Itinuro ni Eleanor na kahit na legal na pagmamay-ari ng isang retiradong sundalo ang isa sa mga armas na ito, maaari itong maipasa sa isang miyembro ng pamilya. Nagdagdag si Crop ng isa pang detalye.
Nakasuot si Adam ng bote pang trabaho at natagpuan sa forensic analysis ang mga sap, mga piraso ng kahoy, at mga bakas ng pintura sa mga ito. Ang pagbanggit ng pintura ay agad na nagpabalik sa pangkat sa isang lugar, ang mga pintor na nagtrabaho sa apartment ng Redwood bago ang pagsabog. Nagsimulang pagdudahan ni Eleanor si Rodney. Siya lamang ang pintor na nagdala ng kanyang sanggol sa interogasyon, isang bagay na ngayon ay naniniwala siyang maaaring isang pang-abala taktika. Hindi nagtagal, lumabas ang mga resulta ng laboratorio mula sa nakuhang damit ni Adam. Ang mga piraso ng buhok at balat ay nagmumungkahi na siya ay nagkaroon ng matinding trauma sa ulo noon. Hindi nagtagal matapos ipalabas ang footage sa telebisyon, isang kaina-hinalang tumatawag ang tumawag sa broadcast. Nagreklamo siya tungkol sa gobyerno ng Amerika at pinagbantaan pa ang host. Mabilis na natunton ng pulisya ang tawag sa isang lalaking nagngangalang David, na may kaugnayan sa isang karibal na komunidad ng baril sa isang grupong kontra-gobyerno. Sina Jeffrey, Jack, Eleanor, at ang iba pang miyembro ng team ay tumungo sa huling kilalang lokasyon ni David sa lungsod ng Somerset. Habang papunta roon, sinabi ni Eleanor kay Jeffrey na si Adam ay hindi akma sa profile ng isang taong sumasali sa mga komunidad o organisadong grupo. Sa kanyang pananaw, si Adam ay isang nag-iisa. Habang patuloy niya ibinabahagi ang kanyang mga saloobin, sinigawan ni Jeffrey siya at sinabihan siyang sundin ang mga utos. Ipinaalala ni Jeffrey na kailangan din niyang sundin ang mga tagubilin mula sa mga taong nakatataas sa kanya, sumang-ayon man siya o hindi. Pagdating nila sa isang Walmart, nadatnan nila si David at tatlo sa kanyang mga kaibigan na casual na namimili ng merienda. Sina Marwan, Eleanor, at Jack ay pumasok sa tindahan na nagpapanggap na mga customer. Tahimik at maingat, sinimulan nilang sinyasan ang ibang mga mamimili at maging ang kaera na umalis sa lugar ng mahinahon. Ngunit isang matandang lalaki ang hindi naiintindihan kung ano ang sinusubukang ipahiwatig ni Eleanor sa kanila. At ang pag-aatubili na iyon ay nagdulot ng paghihinala kay David at sa kanyang mga kaibigan. Sa loob ng ilang sandali, hinugot ni Marwan at Jack ang kanilang mga armas at sumiklab ang isang pamamaril. Sa huli, lumabas na sina David at ang kanyang mga kaibigan ay walang kaugnayan sa Baltimore Massacre. Ang tawag sa telepono ay walang iba kundi isang kalokohan para sa pansin. Hindi sila seryosong miyembro ng anumang ekstremistang grupo, nagkukunwari lamang na nag-uusap tungkol sa mabibigat na paksa para sa sensasyon. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ay nakakapanghina. 30 minuto pagkatapos ng palabas, dalawang teenager ang nagsagawa ng pamamaril sa sarili nilang sarili, na ikinamatay ng 2 tao at ikinasugat ng 3 pa bago magpatiwakal. Isang Molotov cocktail ang itinapon din sa isang lugar ng pagsamba ng mga Hudyo sa Boston. Ngayon, ang atensyon ay bumalik kay Jeffrey. Siya ay inakusahan ng kawalang kakayahan sa pagpapalabas ng kuha ng mall sa telebisyon, sa pagdulot ng takot sa publiko, at sa pag-asa sa payo mula kay Eleanor. Ang opisyal na dati nang tinanggihan ng FBI. Bukod pa riyan, hindi pa rin alam ang tunay na pagkakakilanlan ng taga-baril sa Baltimore. Ipinaliwanag ni Jeffrey na pinili niya si Eleanor dahil ito ay tapat, maagap, at matalas sa pagsusuri. Siya lang ang opisyal na may sapat na lakas ng loob na pumasok sa lugar ng krimen sa apartment ng Redwood upang maghanap ng mga kasagutan. Ngunit sa kabila ng kanyang depensa, kalaunan ay tinanggal si Jeffrey sa kanyang posisyon. Ang epekto ay tumama ng husto kay Eleanor. Siya ay nalulumbay at nagsimulang mag-isip tungkol sa pagbabalik sa droga at pananakit sa sarili. Isang gabi habang naliligo, napansin niya ang natutuklap na pintura sa kisame ng kanyang banyo. Ang maliit na detalyeng iyon ay biglang nagpaalala sa kanya kay Rodney. Nang gabi ring iyon, pumunta siya sa bahay ni Rodney at hinarap ito. Kinwestiyon niya kung paano nagawa nitong hawakan ang mga trabaho sa pagpipinta sa 2 lugar ng sabay. Nagtataas ito ng posibilidad na maaaring ibinigay niya ang susi ng apartment ng Redwood sa ibang tao para tapusin ang trabaho para sa kanya. Sa wakas ay pumayag si Rodney na sabihin ang totoo, at agad na tinawagan ni Eleanor si Jeffrey upang sumama sa kanya. Inamin ni Rodney na nagawa niyang tumanggap ng maraming proyekto dahil ilegal siyang kumukuha ng mga manggagawa para kumpletuhin ang mga gawain. Sa madaling salita, ipinag-outsource niya ang mga trabaho. Pagkatapos ay isiniwalat niya na isa sa mga manggagawang iyon ang namumukod-tangi. Ang pangalan niya ay Dean. Si Dean ay lubos na maingat, napaka-pribado, at hindi kumakain ng karne. Dati siyang nagtatrabaho sa isang bahay katayan sa katimugang Estados Unidos, isang karanasan na nagtulak sa kanya na tuluyang tumanggi sa karne. Madalas siyang nakasuot ng sombrero at may numero ng telepono na hindi aktibo ng ilang buwan. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Jeffrey sa isang forensic sketch artist. Gamit ang paglalarawan ni Rodney, nakagawa sila ng tinatayang larawan ng mukha ni Dean. Hawak ang sketch na iyon, sina Jeffrey at Eleanor ay naglakbay sa 3 bahay katayan sa katimugang Estados Unidos, tinatanong ang mga manggagawa kung kilala nila ang lalaki sa drawing. Sa isa sa mga pasilidad, sa wakas ay nakilala nila ang isang matagal ng empleyado na nagkumpirma na kilala niya si Dean. Isiniwalat ng manggagawa na noong 1998, si Dean ay sangkot sa pagpatay sa kanyang supervisor.
Ayon sa kanya, si Dean ay palaging binyo-bully sa trabaho dahil sa hindi pangkaraniwang hugis ng kanyang ulo. Lumala ang panliligalig at kalaunan ay naging nakamamatay. Kasunod ng pangyayaring iyon, sina Jeffrey at Eleanor ay tumungo sa huling kilalang tirahan ni Dean. Natuklasan ni Eleanor ang higit pang mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Si Dean ay nabilanggo ng 2 taon para sa pagpatay, ngunit napalaya ng maaga matapos magrekomenda ng 2 opisyal ng hukbo, malalapit na kaibigan ng kanyang ama, ng kaluwagan. Ang kanyang ama ay isang instruktor sa pagbaril sa militar. Legal siyang nagmamay-ari ng ilang lumang baril na nanatili sa kanyang pag-aari hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2003. Inilarawan sa mga talaan ng bilangguan si Dean bilang isang mahirap at tahimik na may palaging malungkot na ekspresyon. Nagtamo siya ng matinding trauma sa ulo mula sa mga tama ng baril noong siya ay mas bata pa, na nag-iwan sa kanya ng lubos na sensitibo sa liwanag at tunog. Nahirapan siya sa hindi pagkakatulog at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Wala siyang credit card, walang rehistradong address, at walang opisyal na identification card, na siyang dahilan kung bakit napakahirap siyang subaybayan. Nang dumating sina Jeffrey at Eleanor malapit sa ari-arian, sinabihan siya ni Jeffrey na huwag tawagan si Jack. Natatakot siya na kung ang FBI ay masyadong makialam ng maaga, baka bigla nilang sugurin ang lugar at takutin si Dean para tumakbo. Maya-maya ay huminto ang isang babae at binusina ang kanyang busina. Ito ang ina ni Dean, si Irene. Sa sandaling makita niya ang plaka ng lisensya ni Jeffrey, naintindihan niya kung bakit sila naroon. Gayunpaman, sinabi niya na matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang anak. Nilinaw ni Jeffrey na gusto nitong hulihin si Dean ng buhay. Nang marinig iyon, pinayagan ni Irene sina Jeffrey at Eleanor na pumasok sa kanyang bahay. Ipinaliwanag niya na ang huling pagkakataon nakita niya ang kanyang anak ay noong panahon ng pandemya nang ang lahat ay nag-i-isolate sa loob ng bahay. May ugali si Dean na mag-isa, minsan ay naninirahan sa mga kagubatan o mga inabandonang bahay. Nagtanong si Eleanor tungkol sa mga tamal ng bala sa ulo ni Dean. Inamin ni Irene na aksidenteng nabaril ng kanyang yumaong asawa si Dean ng 2 beses noong ito ay bata pa. Himala, nakaligtas siya, ngunit nanatili siyang nasa koma ng halos 1 taon. Nang sa wakas ay magising siya, hindi na siya pareho ng dati. Nagsimulang kamuhian ni Dean ang mga tao at ingay. Binyo-bully siya ng ibang mga bata. Bilang tugon, tinuruan siya ng kanyang ama kung paano bumaril, para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Sa isang punto, hinikayat si Dean na sumali sa hukbo, ngunit nabigo siyang makapasok dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang personalidad. Ang dating maamong batang lalaki ay unti-unting naging nakahiwalay at umiiwas. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng matinding pagkagalit sa mundong nakapaligid sa kanya. Habang nakatayo sa labas, napansin ni Eleanor ang isang bagay na nakakabagabag. Sa likurang mesa ng pesyo, may 2 tasa. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata sa isang maliit na estrukturang hindi kalayuan sa bahay. Ang bintana nito ay direktang nakaharap sa kinatatayuan niya at ni Jeffrey. Bigla, isang putok ng baril ang umalangaw. Ang bala ay direktang nakatutok kay Eleanor at sa iba pa. Nandoon si Dean sa buong panahon. Ang sungay na ginamit ni Irene kanina ay hindi basta-basta. Ito ay isang babala sa kanyang anak. Sa isang iglap, namatay si Jeffrey nang inabot niya ang kanyang sandata. Sa gitna ng gulo, nagmakaawa si Irene kay Eleanor na iligtas si Dean, kahit ano pa ang mangyari. Sa pagsisikap na patatagin ang sitwasyon, sinabihan ni Eleanor si Irene na kunin ang baril at telepono ni Jeffrey mula sa kanyang bulsa kasama ang sarili niyang telepono upang maiwasan ang karagdagang paglala. Pagkatapos ay tinawag ni Irene ang kanyang anak, hinihimok itong lumabas ng mahinahon. Lumapit siya sa maliit na bahay at sinubukang kumbansihin ito na matutulungan siya ni Eleanor na maiwasan ang malupit na parusa, lalo na't dahil sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Pero hindi tumugon si Dean. Pagod na pagod sa mga taon ng pagkakasala at sakit ng puso at hindi na makayanan ang kinahinatnan ng kanyang anak, gumawa si Irene ng nakapanlulumong desisyon. Dahan-daang lumabas si Dean at lumapit kay Eleanor. Matangkad siya, kahanga-hanga, at malayo sa emosyon. Sinabi sa kanya ni Eleanor na ipinadala siya ng FBI dahil naniniwala sila na ang kanyang mga psikolohikal na pakikibaka ay makakatulong sa kanya na maunawaan siya. Inamin niya na hindi siya takot mamatay. Gumugol siya ng mga taon sa pakikipaglaban sa pagkamuhi sa sarili, at pinag-iisipan pa nga niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Ipinaliwanag ni Dean ang kanyang pagkamuhi sa ingay sa pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon. Para sa kanya, parang tinatanggihan ng mga tao ang katahimikan at kadiliman. Kinamumuhian niya ang mga patakaran ng lipunan, lalo na ang ideya na ang mga tao ay dapat magtrabaho para makabili ng mga bagay gamit ang pera. Sa kanyang isip, walang saysay para sa mga tao na angkinan ang pagmamayari ng anumang bagay sa mundo dahil sa huli, ang mga tao ay tunay na walang pag-aari. Ngayon, nakakaramdam ng kakaiba. Nasiyahan ngunit lubos na naubos, sinabi ni Dean na gusto niyang yakapin ang kanyang ina sa huling pagkakataon at makatulog sa tabi nito. Hiniling niya kay Eleanor na barilin siya sa ulo at sunugin silang dalawa at pagkatapos lamang yon ay tumawag ng pulisya. Bago pa man mangyari ang anumang bagay, may narinig na mga sirena sa malayo. Hindi humingi ng suporta si Eleanor.
Malamang na iniulat ng mga kapitbahay ang mga naunang putok ng baril, ngunit ipinapalagay ni Dean na pinagtaksilan siya ni Eleanor. Pinabagsak niya ito, nawalan ng malay. Nang magising siya, nakatali siya sa isang tagong silong. Mula sa loob ng bahay, binaril ni Dean ang isang rumespondeng pulis sa bintana. Nagawa ng isa pang pulis na makarating sa kanyang sasakyan at radyo para humingi ng tulong, ngunit nabaril din siya. Di nagtagal, mas maraming unit ng pulisya ang nakapalibot sa lugar. Nagsimulang mag-ipon si Dean ng bomba, determinadong sirain ang lahat ng nasa labas. Kahit na pinipigilan, nagmakaawa si Eleanor sa kanya na tumigil. Sinabi niya sa kanya na kumikilos siya na parang mas mahalaga ang kanyang sakit kaysa sa buhay ng mga opisyal dyan, mga taong may mga pamilyang naghihintay sa kanila. Ipinaalala niya sa kanya na hiniling niya sa kanya na patayin siya kanina, na nangangahulugang napapagod na siyang mabuhay. Ang pagpapasabog ng mas mga tao ay hindi mabubura ang kanyang puot. Hindi, ito magpapagaan ang kanyang pakiramdam. Tahimik na nakatayo si Dean sa harap niya. Sa isang desperadong galaw, sumugod si Eleanor sa kanya at kinagat siya. Sa pagpupumiglas, umalis si Dean sa basement, dala ang kanyang XM21 sniper rifle kasama niya. Nagawa ni Eleanor na palayain ang kanyang sarili at makatakas sa labas kung saan sa wakas ay naabutan siya ni Jack. Sugatan at pagod, natisod si Dean sa kadiliman patungo sa isang inabandonang gusali. Sinundan ng mga pulis ang kanyang mga yapak at natagpuan siyang nakaupo mag-isa, naubusan ng enerhiya. Ilang sandali pa, siya ay binaril at napatay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Eleanor ay inalok ng permanenteng posisyon sa FBI bilang isang intelligence analyst. Dahil dito ay naselyuhan mula sa publiko ang buong operasyon na pumapalibot sa pagkakahuli kay Dean. Opisyal na, ang mga tao ay sinabihan lamang na ang massacre sa Baltimore at ang pamamaril sa mall ay nalutas na. Ang nangyari sa bahay ni Dean ay nananatiling lihim. Kahit ang mga lumang talaan ng FBI ni Eleanor, kabilang ang kanyang nakaraang paggamit ng droga, ay binura. Noong una, tinanggihan ni Eleanor ang alok na inilagay sa harap niya. Parang suhol, isang paraan para manahimik siya. Total, siya at si Jeffrey ay paulit-ulit na nasira sa panahon ng investigasyon. Pinakain sila ng mga nakaliligaw na lead na nagpagulo sa kaso. Itinulak ni Frank ang teorya tungkol kay Mark, ang teenager na napatunayang inosente. Pinilit si Jeffrey ng kanyang mga nakatataas na ilabas ang kuha ng mall sa telebisyon, isang hakbang na nagdulot ng karagdagang karahasan at sa huli ay ikinawalan ng kanyang trabaho. Ngayon, ipinaalala ni Jesse kay Eleanor na lumabag din siya sa hangganan. Ipinagpatuloy niya ang pag-iimbestiga sa kaso ng Baltimore kahit pagkatapos tanggalin si Jeffrey. Mula sa perspektibo ng koanihan, iyon ay isang paglabag. Kaya, iminungkahi ng FBI ang tinatawag nilang praktikal na solusyon. Ang malawakang kaso ng pagpatay ay opisyal na isasara at tatanggap si Eleanor ng posisyon bilang isang analyst. Sa huli, tinanggap niya, ngunit hindi nang walang mga kondisyon. Hiniling niya na ma-appoint bilang isang espesyal na ahente ng FBI. Dapat gawaran si Jeffrey ng medalya ng karangalan, at ang kanyang buong sweldo sa pamamagitan ng pagre-retiro ay dapat ibayad sa kanyang pamilya.